May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lumobo sa 3.7%. Maynilad, nagpatupad ng salitang pagbawas sa water pressure. Pangulong Bongbong Marcos, US President Biden, Japanese Prime Minister Kishida magpupulong sa Washington, D.C. sa susunod na linggo. Today in Metro, VIP vehicle ng isang PNP official kabilang sa higit 10 sasakyang nahuling dumaan sa EDSA busway. Sa MBC TV correspondents, pagdedeklara ng state of calamity sa Iloilo City dahil sa water shortage, posibleng i-rekomenda. Sa MBC TV Sports UST, nakuha ang unang spot sa Final Four ang Gepoyos na itala ang bagong career high point. At sa showbiz spotted, Alem Dizon hindi rin nakaligtas sa magic touch ni Apo Wang Od. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, bumilis ang inflation rate o yung paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin noong Marso na naitala sa 3.7% mula sa 3.4% lamang noong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagpabilis sa inflation rate ng nakalipas na buwan ang pagtaas sa presyo ng pagkain, mga non-alcoholic beverage, presyo o pamasahe sa transportasyon, restaurants at accommodation services. Sabi ng PSA, pinakamalaki ang ambag sa inflation rate noong Marso, ang food inflation na tumaas ng 5.7% mula sa 4.8% noong Pebrero. Gawaan niya ito ng mataas na presyo ng gulay at karne, habang tumaas pa sa 17.3% ang inflation sa cereal products na sumasaklaw sa bigas, mais, harina at iba pa. Sa kabila nito, pasok pa rin naman ang inflation sa target range ng gobyerno sa 2 hanggang 4%. Nagpatupad ang Maynila ng salitang pagbawas sa water pressure. Ito'y upang mapigilan umanong humantong pa sa service interruptions ang patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam na siyang nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Kasalukuyan lang ipinatutupad ng Maynilad Water Services Incorporated ang kanilang alternating pressure management para sa konserbasyon ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Sa paliwanag sa DZRH ni Jennifer Rufo, Corporate Communications Head ng Maynilad, hindi lamang sa iisang lugar ginagawa ang pagbabawas ng pressure ng tubig. Yes sir, ginagawa na po natin siya dahil syempre nakikita rin po natin na pag bumibilis po yung pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam, we have to do whatever means we have
para po ma-retain po ito at maitawid natin yung panahon ng tag-init. Dagdag pa rito, sinabi ni Rufo na sinisikap ng Maynilad na hindi ito humantong sa service interruption dahil sa limitadong supply ng tubig. Samantala, ayon naman kay Sonia Serrano, isang hydrologist mula sa Pag-asa, kasalukuyan pang nasa maayos na kalagayan ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng patuloy na pagbaba nito. Pero kung hindi anya magkakaroon ng ulan bago matapos ang buwan ng Abril, bababa na sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Nasa below minimum operating level po tayo. So delikado na pag hindi pa umulan. Oo po, kailangan natin umulan. Kailangan umulan na bago mag-Abril at 30 Kaya po kinakailangan po magtipid-tipid na tayo sa tubig sa ngayon pa lang. Kasabay ng mga hakbang ng Maynilad at Pag-asa para matiyak na sasapat ang supply ng tubig, patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit ng tubig ngayong tag-init. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Isasagawa ng Department of Public Works and Highways NCR ang pagkukumpuni sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa kinatatakutang The Big One. Kasabay ng retrofitting sa mga naturang major thoroughfares, asahan na rin ang lalong pagbagal ng daloy ng trapiko. Ang mga apektadong kalsada at schedule ng road repairs, alamin sa report ni Nicole Lopez. Patitibayin ng Department of Public Works and Highways ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa The Big One. Kabilang sa mga ire-retrofit ng DPWH ang Kamuning Flyover sa Quezon City, Rojas EDSA Flyover Bridge at ang northbound portions ng Rojas Boulevard sa Pasay. Ayon kay DPWH NCR Director Lori Malaluan, uumpisahan ang road repair works sa Kamuning Flyover sa April 25, Huwebes, at 24/7 itong tatrabahuin ng mga manggagawa sa loob ng 11 buwan. Halos 4 na dekada na nga po. Kaya nga po ating patitibayin dahil nga po ina-anticipate natin yung sinasabi nating The Big One. Nakita naman po natin sa ibang bansa ay talagang medyo malalakas na po ang mga tumatama na earthquake. Kaya katatapos nga lang po ay yun sa Taiwan. Dahil dito, asahan ang pagbagal ng trapiko. Pero nilinaw ni Malaluan na hindi buong EDSA Kamuning Flyover ang isasara at ilang bahagi lamang nito, habang ipatutupad naman ng South Manila District Engineering Office ang reblocking sa South at Northbound Bridge ng Rojas Boulevard Flyover simula April 5 hanggang April 30. Nagsimula na rin ang road repairs sa northbound lane ng Rojas Boulevard noong April 4 at inaasahang matatapos ito sa loob ng 150 calendar days. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Abiso sa mga motorista na mumuro ang higit sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pagtaya ng oil industry sources, posibleng magmahal ng 1 hanggang 1.50 kada litro ng diesel, habang 80 sentimos hanggang 1.20 naman sa gasolina. Posible namang maglaro sa 1 hanggang 1.30 ang increase sa kada litro ng kerosene. Tinukoy ng Department of Energy na kabilang dito ang sitwasyon o sa mga dahilan, yung sitwasyon sa Middle East at pagbaba naman sa output ng OPEC o oil producing countries. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington, D.C. sa susunod na linggo. Ayon sa isang opisyal ng Department of Foreign Affairs, layo ng Trilateral Summit na palakasin ang kooperasyon ng tatlong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ang mga detalye sa balitang yan, pakinggan sa report ni Leth Narciso. Muling bibiyahe sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ito'y para sa kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na gaganapin sa Washington, D.C. sa April 11. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Acting Deputy Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Hans Muhaymin Siriban na makakaharap ni Pangulong Marcos sa pulong sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay Siriban,
Ang pagpupulong na ito ay karugtong ng nauna ng meetings sa pagitan ng Presidente at ni Prime Minister Kishida at US Vice President Kamala Harris sa Jakarta. Paliwanag pa ng DFA official, layo ng Trilateral Summit na palakasin ang kooperasyon ng tatlong bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa Indo-Pacific. This trilateral meeting is a natural progression of the three parties' existing robust, excellent bilateral cooperation. Their enduring friendship and alliance, shared values, shared interests, and shared respect of the three parties for the rules-based international order. And this partnership rests on a solid foundation of trust, mutual respect, and understanding. This trilateral cooperation aims to add value to the existing and prospective areas of work, especially in the economy and economic security, in order to amplify and sustain the momentum of growth in the Philippines and the resilience of the Filipino people. Inaasahang maglalabas ang tatlong leader ng Joint Vision Statement para sa magiging direksyon ng pagtutulungan ng Pilipinas, US at Japan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, Final Four secured na ang UST Golden Tigresses matapos itong dominahin ng Adamson. Kasabay niyan isang historic performance naman ay pinakita ni Angge Poyos matapos niyang makuha ang bagong career high point. Ang naging laban tutukan sa report na ito. Nasecure na ng UST Golden Tigresses ang unang slot sa Final Four ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament matapos dominahin ng Adamson Lady Falcons sa isang 4-set thriller. Sa unang set, nakuha ng Adamson ang panalo sa isang dikdikang laban 22-25. Ngunit pagdating sa second set, bagamat sinubukang humabol ng Adamson, tuluyan ang dinomina ng UST ang laban at 25-20. Pagdating sa third, nail-biting match ang muling natunghayan ng MOA Arena crowd matapos ang isang 26-24 match-up. Pero sa fourth set, sinelyohan na ng UST ang panalo at tuluyan na rin nakuha ang unang ticket sa Final Four with 25-20 score. Historic performance ang naipakita ng rookie na si Angge Poyos after erupting a career-high 31 points on 27 attacks, 3 aces, and a block. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang power rookies sa kanilang panalo at kinilala ang husay ng iba pa nitong teammates para sa laban. Hindi nagpahuli sa scoring para sa UST sina Jonah Perdido at Reg Jurado with 12 each, habang nakapagbigay naman si Bianca Plaza ng 7. Nananatili sa top spot ang Golden Tigresses with 9-1 record na sinundan ng DLSU Lady Spikers with 8-1 at NU Lady Bulldogs with 8-2. Habang bumaba na sa 2-7 ang record ng Adamson, still keeping their distance from the Final Four. Sa aking pagbabalik, Kevin Kiambao, may inanunsyo patungkol sa paglalaro nito sa defending champions na Lasalguin Archers. Kung ano yan, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Mga Pinoy na nasaktan sa malakas na lindol sa Taiwan, umabot na sa 4. Flexible na oras sa mga manggagawang bilad sa araw, isinusulong. Sa MBC TV Sports, Kevin Kiambao maglalaro pa rin para sa DLSU Green Archers para sa UAAP Season 87. Sa Showbiz Spotted, Allen Dizon hindi rin nakaligtas sa Magic Touch ni Apo Wangon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga Pinoy na naitalang nasaktan sa Taiwan matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa nasabing bansa araw ng Miyerkules. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Akdak, ang ika-4 na OFW ay isang Pinay na nagtamo ng head injury dahil sa nagbagsakang debris. Pero sabi ni Akdak, ligtas na itong Filipina at kasalukuyang ginagamot ng doktor. Batay sa datos mula sa Taiwan Fire Department, 10 na ang naililistang nasawi mula sa lindol, higit 1,000 ang sugatan, habang nasa 700 katao naman ang natrap at kasalukuyan pa rin ni-rescue.
Samantala, pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba sa umano'y presensya ng Chinese militia sa isang eksklusibong village sa lungsod ng Parañaque. Paliwanag pa ng presidente ng Homeowners Association, nagsimulang dumami ang mga Chino sa lugar dahil sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO noong nakalipas na administrasyon. Narito ang ulat. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko sa umano'y pagdami ng ilang Chinese sa isang exclusive village sa Parañaque City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, suportado nila ang pahayag ng Southern Police District na walang Chinese militia sa multinational village sa Barangay Munwok. Gayunpaman, bilang isang law enforcement agency, tiniyak ni Padilla na nakatutok pa rin ang AFP sa report na may malamilitar o manong kilos ang ilang mga dayuhan sa lugar, bagay na pinabulaanan na rin ng SPD dahil sa kakulangan ng ebidensya. So ito po, we are in line naman din po sa pronouncements ng local security po and other agencies that looked upon this. They are saying po that it is baseless and malicious. So ito po sana hindi magdulot ng panic internally dito po sa ating bansa. Sa panayam sa parehong programang 2x2 sa DZRH, itinanggi na ng Homeowners Association ang pinangangambahang presensya ng Chinese militia. Pero sa interview ni RH27 Noche Cacas, sinabi ng kanilang Pangulong si Julio Templonuevo na dumami ang Chinese sa lugar noong panahon ng nagdaang administrasyon dahil sa Philippine Offshore Gaming Operations. Kung may mga Chino man umano sa village, sila'y homeowners na rin o nagmamay-ari ng property gaya ng kabahayan. Yung dati pong nung panahon ng dating presidente rito, si Mr. Gakutan, meron po rin mga pugo, pero hindi naman namin kung militia talaga sila, pero napakarami po that time. Pero ngayon po, wala na halos yun. Ang nandito, may mga Chinese po dito, pero usually mga pamilya po sila. At medyo karamihan po mga homeowner na rin. Nag-ugat ng issue sa sumbong ng ilang may-ari ng bahay sa multinational na umunoy nakikitang pagdami ng mga lalaking Chinese at mukha umunong sundalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Isinusulong ng isang senador ang flexible working hours para sa mga manggagawang bilad sa araw. Mas malaki umano ang mawawala sa mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya kung magkakasakit ang kanilang mga empleyado sa gitna ng banta sa kalusugan ng delikadong level ng heat index. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaz. Nakiusap si Senador Sherwin Gatchalian sa mga ahensya ng pamahalaan kasama ng mga local government units at mga employers sa pribadong sektor na bigyan ng flexibility ang kanilang mga empleyado na nakababad sa araw. Ito ay dahil sa napakatinding init ng panahon na nararanasan sa ngayon. Kabilang dito ang mga traffic enforcers, construction workers at mga street sweepers. Ayon kay Gatchalian, magandang mabigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagpahinga at palipasin ang sobrang init ng panahon bago ituloy ang kanilang mga trabaho. Kung hindi ay baka ma-heat stroke ang mga ito kapag tuloy-tuloy na nakababad sa araw. Mahalaga din ang tamang kasuotan ng mga ito na angkop sa mainit na panahon. Paalala ni Gatchalian na kapag may flexibility sa oras ng trabaho ay huwag ding babawasan ang kanilang sweldo at benepisyo. Paliwanag ng senador, mas malaki ang mawawala sa mga ahensya ng pamahalaan at mga kumpanya kung magkasakit ang kanilang mga empleyado. Una nito ay nagbigay na ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng 30 minutes na heat stroke break sa kanilang mga traffic enforcers. Bigyan ng flexibility yung mga traffic enforcers, mga street sweepers natin na magpahinga, mag-hydrate at magsuot ng tamang uniform para hindi naman sobrang init. Marami sa ating mga, marami rin sa ating mga government workers, lalo na yung mga sa labas nagtatrabaho, apektado sila dito sa matinding init. Ngayon doon sa mga private workers natin na nagtatrabaho sa labas, yung mga employers natin, bigyan din sila ng flexibility na magpahinga muna. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas, para sa ating weather update ngayong Biyernes, April 5, 2024.
May namataan pong low pressure area ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na huling napaulat sa lang 645 kilometers timog-timog silangan ng General Santos City. Dahil po sa trough extension nito, makararanas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Soc-Sargen at Davao regions. Gayunpaman, hindi naman ito inaasahang papasok sa PAR o magiging bagyo. Samantala, tulad kahapon, ridge of high pressure area at easterlies naman ang makakaapekto sa Luzon at Visayas. Asahan po ang maulap at minsan ang maaliwal sa kalangitan hanggang mamayang hapon pero may tsansa pa rin ng saglit na pag-ulan sa hapon at gabi lalo na sa eastern sections. Para naman po sa ating heat index warning ngayong araw, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao at Aborlan sa Palawan, habang 42 degrees Celsius naman sa San Jose sa Occidental Mindoro, Romblon, Puerto Princesa, Dumangas sa Iloilo at Catarman sa Northern Samar. Tulad ng nabanggit ko kahapon, pasok po yan sa danger category kung saan may risk ng heat exhaustion, cramps at stroke kaya iba yung pag-iingat pa rin po. At batay pa rin sa Pag-asa, naitala po kahapon ang kasalukuyang record high na actual temperature dito sa Metro Manila na umabot sa 35.5 degrees Celsius. At dahil nasa simula pa lang tayo ng tag-init, nako, asahan po nating tataas pa yan sa mga susunod na araw. Para po sa buong lista ng heat indices forecast, pwedeng bisitahin ang website na pag-asa.dost.gov.ph. At lulubog naman ang araw mamayang 6:09 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kabilang ang VIP vehicle ng isa umanong nagpakilalang opisyal ng Philippine National Police sa higit 10 sasakyan na nahuling dumaan sa EDSA busway. Ito'y matapos paigtingin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang pagbabantay na 2 beses pang lumipat ng pwesto para manghuli ng mga pasaway na motorista. Ang buong detalye sa paspasang pagbabantay ng SAIC sa EDSA tutukan sa report na ito. Mailap na ang pagdaan ng mga ambulansya sa EDSA Carousel isang araw matapos ang pinaigting na operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Karamihan kasi sa hindi bababa sa 15 sasakyang nahuli nitong Huwebes ng umaga ay ambulansyang wala ng pasyente o walang kargang may emergency. Yan ang dahilan kung bakit umikot ang SAIC Busway Enforcement Team at 2 beses naglipat ng lokasyon dahilan para makalampat ng 16 namang bagong pasaway Biyernes ng umaga. Kabilang sa mga panibagong tinikitan sa pagdaan sa EDSA Carousel ay ang isang puting Toyota SUV na private na may blinker pa. Nang siyasati ng SAIC, nagpakilala umanong opisyal ng Philippine National Police ang hindi na pinangalan ng very important person. Bukod dito, naabutan naman ng DZRH News ang pagsita sa naka-red plate na tauhan umano ng Department of the Interior and Local Government maging ang pagtangkang pagtakas ng isang ambulansyang itong may tatak na isang lokal na pamahalaan sa Calabarzon. Una nang nagpahayag si MMDA Chairman Attorney Don Artes ng hindi pagkonsyente matapos ding makasama sa huli ng SAIC at 2 shuttle bus ng MMDA kahapon ng umaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Gaya ni Piolo Pascual, hindi rin nakaligtas sa signature move ng tinaguriang oldest mambabatok na si Apo Wangod, ang aktor na si Allen Dizon. Ang kanyang pagbisita sa Buscalan, silipin sa Showbiz Report na ito. Itinuturing na isang unforgettable experience ng aktor na si Allen Dizon ang ma-meet at makapagpatattoo sa tinaguriang oldest mambabatok sa bansa na si Apo Wangod. Sa kuwang video, ibinida nito ang signature 3 dots na iminarka sa kanya ng Kalinga tattoo artist. Ito nga niyang kauna-unahang tattoo na ipinalagay ng aktor. At gaya ng ilang kalalakihang dumayo pa sa Buscalan, hindi rin nakaligtas si Allen Dizon sa ika nga nila ay magic touch ni Wangod. Pero imbes na magulat, makikitang natawa na lamang ito sa nangyari
nangyari. Biro naman ng netizens sa comment section, talagang napaswipe raw sila sa post ng aktor para hanapin kung na-experience rin ba nito ang signature move ng tanyag na mambabatok. Mga gunita na nito lang Marso, hindi rin nakaligtas ang aktor na si Piolo Pascual sa mabilis na kamay ni Wang-od. Bagay na umani ng sari-saring reaksyon online. Habang noong nakaraang linggo lang, namarkahan na rin ng legendary mambabatok ang dating child star na si Riza May Dizon. Ang iconic 3-dot design ay representasyon niya ng tatlong henerasyon ng mambabatok, si Apo Wang-od, Grace at Eliang na kanyang mga protege. At sa aking pagbabalik, komedyanteng si Pokwang may panawagan sa kanyang dating partner na si Leo Bryan para sa kanilang anak na si Malia. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Implementasyon ng amnesty program sa mga rebelde, ipinag-utos ng presidente. Pagdedeklara ng state of calamity sa Iloilo City dahil sa water shortage, posibleng irekomenda. Kevin Kiambao maglalaro pa rin para sa De La Salle Green Archers sa UAAP Season 87. At Pokwang, nanawagan ng child support sa ex-partner na si Leo Bryan. TNBS, ginang sa Peru, na ospital matapos makalunok ng pako habang kumakain ng chicharon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon ng amnesty program para sa mga natitirang rebelde ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CCP o CPP-NPA-NDF. Kasabay nito, nagbigay na rin ang presidente ng green light para sa pagsasapinal ng implementing rules and regulations para sa proklamasyong ito. Ang mga detalye alamin sa aking report. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang paggawad ng amnestiya sa mga natitirang miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Yan ang direktibang ibinigay ng Pangulo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, iniutos ito ng Pangulo dahil sumang-ayon na rin naman anya ang Kongreso sa proklamasyon ng amnesty program. Dagdag pa ni Año, nagbigay na ng go signal ang Pangulo sa pagsasapinal ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng proklamasyon bago nila sinimulan ang pagproseso sa paggawad ng amnestiya sa mga natitirang miyembro ng komunistang grupo. The President has also reiterated his directive made last year for government agencies to activate their respective project development OPs for the implementation of NTF-ELCAC projects in their respective agencies. Nag-issue ang Pangulo ng Executive Order No. 47 noong nakaraang taon na lumikha sa National Amnesty Commission na sakop ang pagproseso ng aplikasyon para sa amnestiya sa ilalim ng Proclamations 403 hanggang 406. Ayon kay Año, may inisyal na 1,500 miyembro na nagpakita ng kanilang intensyon para mag-apply sa amnestiya. Sinabi naman ni Secretary Carlito Galvez Jr., kalihim ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, na tapos na ang National Amnesty Commission sa pagproseso ng aplikasyon ng mga nag-apply para sa amnestiya. Samantala, sa parte naman ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na naglunsad na ang militar ng expansive at extensive military operations laban sa mga rebelding grupo. Nagbigay tayo ng mga targets sa mga units natin, kaya't kung mapapansin po ninyo ay halos every day ay nagkakaroon po tayo ng mga armed encounters. No? Not just between the armed forces of the Philippines and the members of the New People's Army, but also with the local terrorist groups.
Base sa datos, nasa higit 1,500 members ng CPP, NPA, NDF ang mayroong nasa higit 1,000 armas. Muli namang pinaalala ng Pangulo sa ilang kagawaran ang pag-activate sa kani-kanilang Project Development Office para sa implementasyon ng NTF-LCAC projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kakayanin umano sa whole of government approach sa target na 95% price efficiency ng Administrasyong Marcos Jr. Yan ang paniwala ng Philippine Rice Research Institute. Lalo't ito na rin ang naturang estratehiyang ginamit noong 2023 kung kailan naitala ang historic at largest volume ng produksyon ng palay sa bansa. Narito ang report ni Val Gonzalez. Kumpiyansa ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice na kayang abutin ang pinupuntirya na 95% rice sufficiency ng Department of Agriculture. Ito ay kung susundin ang whole of government approach, isang estratehiya na nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Rice sufficiency, karaniwan po ng tinatarget ng ating pamahalaan ay 95 to 100%. Pinakamababa na yung 95% by end of 2028. So dito nagkakaroon ng convergence yung mga suporta ng ating pamahalaan, iba't ibang ahensya, as we adopt yung whole of nation approach. Ayon kay PhilRice Deputy Executive Director Flor Delisa Borday, nasubukan na ang pagiging epektibo ng estratehiyang ito nitong nakalipas na taon kung kailan natamo ng Pilipinas ang pinakamalaking volume ng produksyon ng palay sa kasaysayan ng ating bansa. Batay sa record ng DA sa buong taon ng 2023, ay nakaani ng 20.5 million metric tons ng palay sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nalagpasan nito ang 19 million metric tons na na-produce noong 2022. Dahil dito, sabi ni Borday, napababa nito ang importasyon ng bansa noong nakalipas na taon mula sa 3.8 million sa 3.5 million metric tons. Sa ilalim ng whole of government approach, may kanya-kanyang partisipasyon ang iba't ibang ahensya, local government units at iba pa. Sa panig-aniya ng PhilRice, patuloy ang kanilang pagdevelop ng mga variety na aakma sa production environment at klima sa iba't ibang mga probinsya. Kabilang dito ang mga palay na tatagal sa init ng panahon, lalo na kapag panahon ng El Nino. Sa record ng PhilRice noong 2023, 4 na milyong bags ng libreng binhi ang naipamigay ng Marcos administration sa 1.7 milyong mga magsasaka mula sa 77 mga probinsya sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Posibleng irekomenda ang pagdedeklara ng state of calamity sa lungsod ng Iloilo dahil sa kakulangan sa tubig. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinumpirma ni Engineer Neil Ravina, ang head ng General Services Office ng Iloilo City Government, na pasok na ang lungsod sa criteria upang madeklara ang state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Engineer Ravina, 15% na ng kabuuang populasyon ng Iloilo City ang apektado ng water shortage dahil sa matinding init dala ng El Nino. Maliban sa mga bahay, apektado na rin ng water shortage ang iba pang pampublikong lugar sa lungsod katulad ng mga plaza. Karamihan sa mga barangay na apektado ng kulang ng supply ng tubig ay nasa coastal area sa distrito ng Haro at City proper. Dahil dito, posible ayon kay Engineer Ravina na irekomenda niya ang pagdeklara ng state of calamity sa lungsod sa susunod na mga araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagtala na ng insidente ng pagkamatay ng mga alagang bangus sa ilang bahagi ng Western Pangasinan dahil sa labis na init ng panahon. Ayon kay Mr. Ronald Eugenio, operator ng aquaculture industry sa Western Pangasinan, hindi naman maituturing itong fish kill dahil sa water pollution, kundi sa labis na init ng araw sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Kaya naman marami anya sa mga fish growers ang nag-harvest na lamang ng maaga kahit hindi pa umaabot sa tamang laki ng bangus upang pakinabangan pa ang kanilang mga alaga at maiwasan ang pagkalugi. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo,
Pilipino. Balita mula sa Bicol. Mga bomba at subversibong dokumento ang nadiskubre sa mainit na bakbakan ng mga militar kaninang alas 8 ng umaga sa barangay Luwer, Santa Cruz sa Ragay, Camarines Sur. Ayon kay Major Frank Rondan, ang chief ng 9th Division Public Affairs Office, nagsagawa ng pagpatrolya ang tropa ng 31st Infantry Battalion ng 9th Infantry Division ng Philippine Army dahil sa sumbong umano ng mga concerned citizen na may mga presensya ng mga rebelde na kung saan nakasagupan ng mahigit 7 mga rebelde. Ayon kay Major Roldan, posible manuga may mga sugatan sa panig ng mga rebelde dahil sa mga naiwan na bakas ng dugo sa lugar ng pinangyarihan. Naiwan ng mga rebelde ang mga bomba at iba pang subversibong dokumento. Wala namang naiulat na sugatan sa panig ng pamahalaan. Nagpatuloy ngayon ang hot pursuit operation laban naman sa mga tumakas na rebelding NPA. Para sa MBC TV Network News, ito si RH18 Roel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa kote sa ikinasang drug by bus operation ang isang drug suspect na high-value individual na naaresto ito ng mga tauhan ni Subic Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Kasamang umaresto sa suspect ang pinagsanib na puwersa ng PDEA Zambales, Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, Zambales Provincial Intelligence Unit, 3 5th Military Company at Regional Mobile Force Battalion 3 at Zambales 2nd PMFC. Sa pangunguna ito ni Police Lieutenant Enrique Aligado, nakumpiska sa naturang na arestong drug suspect ang 16 na pakete ng shabu na tumitimbang ito ng 106 gramo na tinataya nagkakalaga ito sa kabuuan na 720,800 pesos. Matapos arestuin ang suspect, ipinaalam sa kanya ang konstitusyon at kanyang mga karapatan at dinala ito sa Subic PNP para sa kasong isasampang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act ng Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Paborito mo bang pulutan o merienda ang chicharon, lalo na kapartner ng monggo ngayong Friday? Ang tanong, gaganahan ka pa rin kayang kumain ng chicharon matapos marinig itong balitang ito. Isang ginang kasi sa bansang Peru ang literal na napako, hindi dahil sa kanyang kinatatayuan kundi sa kanyang lalamunan. Ang salarin, isang maliit na pakong naligaw sa loob ng chicharon. Ang katakot-takot na karanasan ni Celia, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. New fear unlocked. Marami sa atin ang kumakapit sa tinatawag nating comfort food, lalo sa mga nakaka-stress na sitwasyon. Pero anong gagawin mo kung maski pagkain ay dapat mo na ring pagdudahan? Isang ginang kasi mula sa bansang Peru na nagngangalang Celia ang sumugod sa ospital nang bigla itong magsuka ng dugo matapos kumain ng chicharon. Hinala nito, may bumara na buto sa kanyang lalamunan. Pero batay sa isinagawang scan ng mga doktor, ang salarin, hindi buto, kundi isang 5 cm na pako na nakatusok sa kanyang carotid artery na siyang bahagi ng katawan na nagsusuplay ng hangin at dugo sa utak ng tao. Kaya naman agad-agad na sumailalim si Celia sa isang cardiac at peripheral vascular service para gamutin ang damaged artery. Sa kabutihang palad, naging matagumpay naman ang operasyon at nasa ligtas na kalagayan na ang ginang matapos ang katakot-takot na insidente. Gayunpaman, hindi pa rin natutuklasan kung paanong may nakapasok na pako sa loob ng chicharon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, KQ stays with the LSU. Dahil opisyal ng inanunsyo ng UAAP reigning MVP na si Kevin Kiambao na mananatili ito sa Green Archers para muling makuha ang titulo sa UAAP Season 87. Ang iba pang detalles sa report na ito. Patuloy na maglalaro ang Lasal Green Archer star na si Kevin KQ Kiambao sa koponan para madepensahan ang kanilang titulo sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament.
Ito ay sa kabila ng kaliwat ka ng offer na natatanggap na ngayon Gilas Pilipinas player, kabilang na ang pagkakataong maglaro sa United Arab Emirates bilang naturalized player. Ang napapabalitang paglalaro sana nito sa New York Knicks para sa NBA Summer League at ang iba pang alok na makapaglaro overseas. Sa kanyang social media post, inamin ng reigning UAAP season at finals MVP na pinag-iisipan nitong mabuti ang naging desisyon na makakabuti para sa kanya at para sa kanyang pamilya. At pinili nitong manatili sa Green Archers bilang pagtupad na rin sa kanyang pangako noong Disyembre na maglalaro pa ito ng isa pang taon para sa Topex Robinson Lad Squad. Kasunod ng kanilang pagkapanalo sa finals ng Season 86 kontra UP noong Disyembre, naging abala na ang 6'6" Muntinlupa native nang maglaro ito para sa Strong Group Athletics para sa Dubai, Enero ngayong taon. At sumabak agad ito bilang bahagi ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Sa pananatili ni KQ, inaasahang muling madedepensa ng titulo ng Green Archers sa susunod na season. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, sama-sama tayo, Pilipino. May panawagan si Pokwang sa kanyang ex-partner na si Leo Bryan. Ang komedyante nakiusap sa dating kinakasama na sustentuhan naman ang kanilang 6 na taong gulang na anak. Narito ang aking report. Mag-support ka! Yan ang diretsahang panawagan ng actress-comedian na si Pokwang sa kanyang dating partner na si Leo Bryan para sa kanilang 6-year-old daughter na si Malia. Walang paligoy-ligoy pa nitong hirit. Ano na? Panay lang umano pagpaparty at paglalaro ng golf ang inaatupag ni Lee kasama ang ibang babae. Idinaan ni Pokwang ang panawagang ito sa comment section ng video post ni Attorney Bernice Piñol Rodriguez sa IG, laman ng paliwanag ng abogada tungkol sa karapatan ng mga single mom na manghingi ng financial support mula sa kanilang mga dating kinakasama. Kung matatandaan, taong 2021 ang maghiwalay ang dalawa. Si Pokwang nanalo sa deportation case na inihain laban sa aktor. Habang nito lang Enero, napag-alaman mismo sa komedyante na nag-file na ng motion for voluntary deportation si Leo Bryan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at kanina kay Matchpoint Mili. Yan na ho ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Edniel Parusa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.